Welcome po sa ating programang GOT or God Our Teacher. At ito ngayon ay chapter 7 na tayo o part 7 sa third live video streaming ni RJ Senyo where I am his guest. Itutuloy na natin without further ado. Ang punto na sa akin na kung sumusunod po kayo sa tinatawag ng gobyerno, bagay tinututulan po ninyo yung gobyerno na ang sinabi ng gobyerno, si Soriano ang founder ng sektang inaaniban po ninyo. So, that is good question. That is good question. But it is tricky. Remember, when we are speaking of the government, that's usap tayo ng gobyerno, yun po ang kaharian ng tao, hindi po Diyos. Yun po ang free will. Sa 1 Peter 2 verse 16, yun ang free will ng tao. May free will din ang Diyos. At mayroon pang express will. Kasi ang free will kasi, pwede kang lalabag sa utos ng Diyos. Particularly dito sa itong puso, nilagay ang utos ng Diyos. Alam mo talaga. Kaya naglagay siyang puso, nilagay ng Espiritu Santo ng Diyos na Ama. At nanahan pa ang Espiritu Santo sa ating puso. Ngayon, pag sinasabi mong nilabag mo ang gobyerno, tao yun. Tao yun. Kasi kung hindi inuutos ng Diyos maparehistro, bakit nyo sinusunod ang gobyerno? Ang gobyerno tao, bakit? Kasalanan ba sumusunod sa gobyerno? Kasalanan ba? Sabi nga ng Diyos mismo sa talatang 13 ng Roma 1 hanggang 6, magpasakop kayo sa mga nangibabaw sa inyo, yun po politiko. Hanggang sa 1 verse 6. Ipinaliwanag yan ni Pablo contextually. Bakit mo binawasan? Adi sa inyo, huwag mong bawasan kahit kudit. Huwag mo rin dagdagan. Yun po ang prinsipyo ng Diyos buhat pa ng una na bigay sa ng utos kay Moses. Thou shall not add His law or His will, neither shall you diminish. That is express. It is not silent. The law of God do not add, do not diminish. Deuteronomy 4 verse 1 to 2. Ang pagsunod sa tao, maganda po yan. Mabuti para walang gera. Pero ang pagnasunod ng Diyos, hindi rebelde. Gobyerno, mga legit authority like kings, president, hanggang sa mayor, hanggang sa barangay tanod, at hanggang sa kagawad. And they are in the government. At huwag mong kalimutan, RJ, may kaharian din ang Diyos sa ating puso. See? Sa ating puso naghari ang Diyos. Sa ating puso lang naghari ang Diyos. Kasi ang puso kasi may kapangyarihan na gustong gumawa ng masama at gustong gumawa ng buti. Kaya pinabanal tayo ng Diyos pamagitan ng kanyang turo, sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. At sinabi ni Kristo, seek first the kingdom of God and His righteousness. Saan ho yun? Turo ng Espiritu Santo nanahan sa mga apostol na puso. Sinusulat sila na atin din pinapaniwalaan. Ang Espiritu Santo rin ay nasa atin bilang anak ng Diyos. Ipinata ng Diyos sa kanyang Espiritu Santo. Walang kaharian ang Diyos kung walang Espiritu Santo sa iyong puso. Bakit sinunod natin ang gobyerno? Kasi sabi ng Diyos, huwag mong kalabanin, sumunod ka rin. Para law-abiding ka kayo kasi hindi law-abiding. Hanggang ngayon, kulurong pa rin kayo. Hindi pa rin kayo sumunod sa gobyerno. Pag sunod sa gobyerno, pag rotate sa reliyon, iparehistro. Hindi word for word sinasabi ng Diyos na parehistro, kailangan mo lang sumunod. Ang pagsunod, parehistro. Yun po ang logical thinking. Tanungin mo ang abogado mo at disenyo. Mga law student, mga judges, mga justices sa Supreme Court at even sa worldwide. Yun ang logical, evangelically, legally, and logically. Bakit pinasunod? Kasi legal ho sa gobyerno yon, tao. Maraming mali sa gobyerno. Pag sinusunod ang gobyerno, ibig sabihin tama. Hindi. Marami rin mali.
Pero wala kang magawa kasi batas. Tulad ng abortion is allowed in United Kingdom. Dito sa Pilipinas, hindi. O maniwala ka ba sa abortion kasi kaharian ng tao? Maniwala ka kasi ginawa ng tao pero sa kaharian ng Diyos sa ating puso, bawal o yun. Kaya nga may turo ang Diyos sa puso eh. Hindi sa labas ng puso tulad niyan. Mga batas na yan. Isang papatunay sa maraming siglo ang Pilipinas under na Katoliko. Ang batas pa rin natin, tonto pa rin. Legally tonto. Legal na pero tonto pa rin batas. Si Soriano daw founder. Sabi nino, hindi ng Diyos, sabi ng gobyerno. Basta sundin mo lang. Walang alam yan ng mga bulol yan, mga bubo yung mga gobyerno. And the wisdom of this world is foolishness with God. God said, not only religiously and also secularly against the will of God. 1 Corinthians 3 verse 19. Sinabi ng Diyos expressly. I-issue mo sana yan, RJ, kung absolute na walang mali ang gobyerno. Yun, pwede yun. Susunod ka sa gobyerno. Ang problema, unang-unang lisusunod yan, yung Espiritu Santo ng Diyos na nahan sa ating puso. Hindi niya ituturo yan. Magkalaban sila sa Espiritu ng Diyos. Kalaban sa mga Espiritu ng tao, kahit marami pa kayo ng mga legal spirits. Mga tao. Di ba, kaya nga, ang Diyos, sinasabi ng Diyos, susundin namin ang iyong kaluban. Ang kaluban ang susundin niyo. Kung totoong Kristiyano kayo, pero ang Diyos hindi namimilit. Kaya may free will ka, mamimili. Basta, sa kaharian ng Diyos, huwag mong ituro yun. Sa labas, tunto. Ang gobyerno, tunto. Pag-foundation na. Banal ba yun? Depende yan sa RJ. Kung hindi mo alam ng banal, manawala ka dyan. Kayo nga, hindi niwala eh. O kaya ayaw pa rehisto. Pero ang sabi na legal, rehisto, tama o yun. Ang bawal ang pundasyon. Wala kang makita na sinasabi ng Diyos na kalaban niya ang pagparehisto. Kasi free will yun ng tao. Alam mo ang free will, mag-isip ka kung anong gusto mo. Para sa United Kingdom, ang abortion pwede. Dito sa Pilipinas, hindi. Parehong tao. Kanya-kanyang hari. Sino ang susundin natin? Ang England ba? Example lang yan. Sa Pilipinas naman, naging founder naman si Soriano ng batas. O sino susundin natin? Sa labas, ang iyong utak, RJ, dapat galing ka sa loob, hindi sa labas. Kasi ang hatol ng Diyos galing sa loob ng iglesia, sa loob, sa puso ng iglesia. Ang iglesia is community of Christians whose heart have the Holy Spirit of God within them, teaching and guiding them. Maraming talata na sinasabi ko na sa chapter 6. Ngayon, ano tong batas nyo? Para lang yung batas sa New Old Testament. Sa bato nilagay yun. Saan nilagay yun? Sa papel. Hindi sa puso na batas yun. Hindi sa puso na batas yun. It is not the law of heart that can circumcise the heart. 2:29 of Romans. Hindi ka makasalat sa gobyerno kung susunod ka sa gobyerno. Halimbawa, ang papatay, bawal. Pero kung sandalo ka ng gobyerno, hindi yun bawal. Sumusunod ka lang sa gobyerno, sabi ng Diyos, susundin mo ang gobyerno. Sabi ng gobyerno, founder din si Soriano, sundin mo. Wala kang kasalanan nun. Kaya na pa rin si Soriano kahit founder pa. Kasi sa gobyerno pasunod ang gobyerno. Pero sa kaharian ng Diyos, huwag mong ituro yun. Kalaban mong unang-una ang Espiritu Santo na nahan sa puso ng Diyos at nahan sa kanyang mga anak na mga Kristiyano. Gets nyo ba? Kaya sasaliksikin natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Matuwid, hindi mali, hindi baluktot. Doon mo makita sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos nandyan sa ating puso. 17 Luke, verse 21. At saka, 6:33 of Matthew. Mahalaga yun, kapatid. Yung kingdom lang. Kumpara sa kingdom ng tao, ang kingdom ng tao, free will yun. Ibang hari dyan, tao. Hindi Diyos. Ang paghari ng Diyos sa puso. Puso. Hindi makita, hindi marinig, hindi masabing na dito, nandun, kundi nasa inyo, sabi ni Jesucristo. Categorically, word for word, na kailangan mo sa legal, na kailangan mo interpretahin na verbales from the words of the law. And that law is will from the words of His will. What you call that? Literally. See? Literally. May mga bagay na hindi mo literal.
See? Pero may mga bagay na literal mo, kasali sa pinag-aralan namin sa court. Pero yan, tanungin mo sa abogado, literal yan. Ang kingdom yan. Hindi land literal yan. Mali ka sa interpretation. Kung kailan literal, ginawa mong literal. Kung non-literal, ginawa mong literal. Kung kailan literal, ginawa yung literal. Kaya, yung theological na pag-isip, cancer yun eh. Yung sakit ng mga Katolikong CFT. Masakit yan. Hindi banal yan. Not sound doctrine yan. Maraming talata. Hindi evangelical yan. Yun ang di sound doctrine. Hindi doktrina ni Kristo yan. Hindi evangelical. Katikismo. Sakit yan. Padudumihin ka dyan. Ibig sa matalino ka, magibalinis ka, padudumihin ka dyan. Gawin kang marumi. Filosofiya. Yan ang masakit. Sakit yan. That can make you sinner. See? In Colossians again, 2 verse 8. Sakit yan laban sa Espiritu Santo ng Diyos. Katulad ng Satanas, sakit yan. Nagpapormi yan, nagpapahina sa iyo. Mapunta ka sa dagat-dagatang apoy. Anti-evangelical. Kailangan natin ang buhay ng Diyos pamamagitan ng Espiritu sa atin. Si Satanas, ilaw siya, na kunyaring ilaw. Sa 2 Corinthians 11, 12 to 13. Pero pala siyang ilaw na nabumbilya. Nabumbilya. Ganon. Ilaw siya. Na habang umiilaw siya, may limit siya hanggang mapundi siya. See? Ilaw na mapupundi. Bakit? Hindi kasi konektado sa Diyos na eternal. He is the Father of eternal lights. He is the Father of lights. Tamang translation sa Joel's version at King James version. 1:19 of Santiago o James. Basa natin ang tulong ng Espiritu Santo sa puso ni Pablo na atin ay mababasa ngayon. Nilagay rin kung niwala ka sa puso rin natin. At nanahan pa rin siya sa atin katulad ng sa mga apostol noong unang panahon at hanggang ngayon. Hindi nabubuwal. Nandun na sila sa altar. Wala na sa Roma. Wala na sa hintil na in the Middle East. Kasali ang Israel. Tayo ngayon ang tinatawag ng Diyos. Ang pagtawag ng Diyos sa loob. Ebanghelyo, tulong ng Espiritu Santo sa loob natin. Sa loob ng apostol at nakasulat at binabasa natin yan. 2 Thessalonians 3 verse 15. Tawag ng Espiritu Santo sa atin. Pamagitan ng kanyang aral na atin rin mabasa sa ating puso, inilagay rin katulad ng mga puso at sinusulat pa para ating mabasa. At yun ay inipon ng Espiritu Santo para ang Diyos mismo, hindi tao, hindi anghel, ang magkalat sa buong mundo. Sinusunog ng mga Romanong Katoliko ang aklat ni William Tyndale at marami pang aklat sa 15th century. Yun ba'y gawain ng Diyos? Gawain ng demonyo. Sino nagkalat? Ang Diyos talaga. According to the free will of the Protestant. The will in their hearts, with free will, they choose to share that to all nations. Do not heed the book by prohibiting many translations, like Catholics. What the Catholics did. Sumunod sa gobyerno, bawal ba? Ang masama kung hindi ka sumunod sa gobyerno. Hindi ka pa sumunod sa Diyos, hindi ka pa sumunod sa gobyerno, masama yun sa mata ng batas at sa mata ng Diyos. Walang bawal kung iparehisto mo sa sasabing founder si Soriano. Kasi alam natin na hindi talaga founder si Soriano. Nananahan sa ating puso ang Espiritu Santo. Yun naman ang requirements ng mga gobyerno ng tao na walang Espiritu Santo at hindi pinipilit ang Espiritu Santo na baguhin sila. Walang pilitan. Basta sa kaharian ng Diyos, nandyan sa iyong puso, huwag mong kalabanin ang Espiritu ng Diyos na nagtanim ng batas sa iyong puso. Alam mo na, bakit mo ba sabihin pangalan pa na si Soriano ay ang founder? Hindi kailanman ipinangalan ni Soriano na siya founder. Yung pagsulat ng sect, Soriano is the founder or incorporator or founder. Sabi niya sa ibang or founder. Hindi ko kasi nabasa nun ko and kasi o and founder. Ibig sabihin dalawa. Founder siya at saka ano pa siya? What you call this?
incorporator. Pag or kasi, incorporator or founder. So, ibig sabihin, incorporator lang. Pwede siyang hindi founder. So, yung founder, saan nag-apply yun? Saan nag-apply yun? Hindi rin pwede. Pag or kasi, either, sa legal, either one of them. That both, kung tama, sa SEC. Hindi ko kasi naka-review yan eh. Pag-aralan natin susunod. Kasi walang kwenta kasi yun eh. Collateral yun eh. Pag or, si Solano ay incorporator lang. Ha? Hindi siya founder. Pag founder, siya ay founder, hindi siya incorporator. Either, pag dalawa, incorporator siya at saka founder. Sinasabi niyan, dito sa live, makikita nyo sa live video na pool na dinownload ko na. Kaya doon ako nag-interest. Ganun ba? Hindi kasi namin binabasa yan eh. Ang alam namin, security incorporator sa SEC. Maraming batas kasi. Mag-buster ka, pareho ng criminal law ka lang. Pag civil law ka lang. Pag political law ka lang. Pag constitutional law ka lang. Pero lahat ng interpretation sa legal, pare-parehos na. Pareho exactly. Lalo na sa mga judges. Sila ang gumagamit yan at justices. To administer service or to serve justice, to serve the people the justice that is due to them legally. Legal naman yan, RJ. Illegal ba? Legal. Sumunod ka sa that will make you law-abiding instead of rebels. Catholics are rebel. Hanggang ngayon, hindi siya sunod sa gobyerno. Kayo ba sumusunod sa gobyerno? Hindi. Bakit? Hindi ka na paristo. Sabi niya sumusunod kami. Kasi, hindi kami kriminal. Yun ba tanong ko? Alam ko hindi ka kriminal. Kaya nakausap kita eh. Sabi ko sa'yo, registration. Sumusunod ba ka sa gobyerno na magpa-register? Bakit yung inatake sa Solano, siya nakasunod? Law-abiding siya, kayo rebelde, kulurong pa. See? You're not addressing my questions. I'm not answering my question and squarely. You are evading and you are running from my question. Because you cannot answer that squarely, legally, and evangelically. Labas yun sa kari-analysis at okay yun. Ha? Okay yun. Bakit? Sabi ng Diyos na, sabi niya, sumunod lang kayo. Bakit okay yun? Bakit okay? Sabi ng Diyos, sundin nyo. Bakit okay yun? Kasi, unang-una, under tayo sa gobyerno. Kung more than 10, more than 100, i-register mo na ang iyong sumusunod. Noong unang panahon, walang rehisto. Kasi bawal talaga sa Israel ang Christianism noong unang panahon. Pero pag ang gobyerno nagparehisto, sumunod ka. Sa Pilipinas, kung nasa Pilipinas ka na gobyerno, sa Amerika, sa England, kung doon ka. Pero hindi siya absolute na holy law sila. Ang holy law, itinuturo ng Holy Spirit. That is the gospel of the kingdom of God. 1:14 of Mark. Ito ang masarap na topic eh. Kasi doon nagkakamali ang Katoliko, mga safety, mga church magister, mga pare. Napakasarap ito. Lalo natin naintindihan ngayon, ang diwa ng Espiritu Santo, naghari pala siya sa ating puso. Yun pala ang banal na utos. Yung utos yun pala ang utos sa naturo ng Espiritu Santo. Banal na utos, naturo ng Espiritu Santo. Na banal. Yung utos sa gobyerno, nasusunod natin, hindi yung banal. Hangal pa ngayon, founder si Solano. Pero sabi niya, or lang pala. Incorporator lang pala. Hindi siya founder. Kung or huwag natin pansinin yan kasi hindi mahalaga sa karyan ng Diyos yan. Gusto ng tao yan. Hindi holy law yan, bro. Legal law sa mga Pilipino. But that is not a holy law. The founder is Solano? No way. But we are legally compliant. We are legally compliant. And the Catholics are not. They are greater than the kings. The Pope is greater than the kings. Unlike the patriarchs. They are greater than the kings. They control the politics also. That is a role of the Pope. And the patriarch does not accept that. The patriarch is greater than the political ruler. They respect that the political ruler is above them. Not them above
the political rulers. Based also in 13 of Romans 1 to 6 to 1 to 7. There are two offenses made by the Catholics. They do not obey the law, especially the registration, especially in obeying God, as tungkol sa registration, at hindi na siya sumunod sa batas ng Diyos na banal. That is evangelical. They are anti-evangelical and they are anti-legal. Anti-evangelical will of God and anti-legal will of man. They are not law-abiding, they are rebels. Also rebels in God, against God. They commit a sin against God. That is the will of Satan, which is not in compliance with the will of God. So we will know them by their works. Works, if they obey the will of God or not. Titus 1 verse 16, 1 John 2 verse 8. See, it is not by the words, but by the works we have to judge. The actions or works speaks louder than words. See? Ang gawa ay mas malakas kaysa salita. So, we was judged not according to the words na siya totoong Kristiyano. Hindi. Sa kanilang gawa kung talaga bang sinusunod nila o hindi. Basic, sabi mo ikaw ay Pilipino. Law-abiding ka. Ang ginagawa mo, hindi ka pala ng paraiso. Rebelde ka. Yun ang totoo. Nagsisungaling ka, malalaman ang totoo sa iyong ginagawa. Ang gawa ay mas malakas kaysa salita. Hindi ang salita mas malakas sa gawa. You are caught in the act. In flagrante delicto. Nahuli ka sa iyong gawa. Sabi mo, hindi ka magnanakaw, ay nahuli ka, may CCTV, magnanakaw ka talaga. Sinong CCTV ngayon natin sa pag-husga natin sa mga Katoliko? Ang CCTV natin, ating mata. Nakita natin everyday. See? At mayroon mo sa aklat, katekismo. Hindi ebanghelyo. Dito, hinuturo ng Diyos sa mga puso ng unang panahon sa kanang puso na na katekismo. Ebanghelyo. Base sa aklat ng Diyos. Natitawag natin Biblia sa mga Katoliko at buugad sa mga anak ng Diyos. O sa Latin, Libres Domini, hindi Biblia na tawag ni Pope Serious na kompleto aklat. Mali siya. Hindi sumusunod sa Ebanghelyo. Naturo ng Espiritu Santo. Kasi, ang Ebanghelyo, yun sabi na maniwala ka sa mga propeta na napropesya at mga apostol na mga utos. 2 Peter 3 verse 1 to 2. Makalaga po yung talata na. So, hayag ngayon, ang gawa ng mga Katoliko. Magawa nyo, nahayag sa liwanag. Ang gawa nyo sa kadiliman. Matthew 10:16 or Matthew 10:26. Kung ang liwanag makahayag sa kadiliman, ang kadiliman naman mahayag sa kaliwanagan. Yun ang talata. Kasi hayag sa kadiliman, ang liwanag, kasi madilim kasi ang pag-isip. Lima naman, mahayag sa kaliwanagan. Kasi ang dilim, malalaman mo ang totoo. Hindi kasi, ang totoo kasi, ang ilaw natin sa kadiliman. Kaya, madilim, may ilaw, hindi na madilim. Nakuha niyang punto na adisin nyo. The more na magsalita ka, the more ka mapulahan. The more you speak, the more make mistake. Legally, hindi ka susunod at evangelically, hindi ka susunod. Si Satanas, anti-evangelical. Ang evangelical law, ang banal na utos sa ating puso. Nalagay rin. Maliban sa mababasa natin. Galing po sa puso ng mga apostol yan, ang mababasa natin ngayon. Nananahan sa kanila ang puso, ang isa sa kanilang puso, ang Espiritu ng Diyos, nananahan din sa kanyang puso bilang ating Ama. Nanahan din sa ating puso bilang mga anak. Yun ang ibig sabihin ng totoong Kristiyano. Yun ang totoong ibig sabihin ng church. Hindi ang church na matagal ka nang umiiral. Hindi yun. Ang tagal ng Katoliko, hanggang ngayon, pa rin, katekismo, hindi evangelical. At hindi pa sumunod sa gobyerno, pasaway.
Kunya, ipokrito ang tawag ng ipokrito. Mapandaya sila, ipokrito. Bakit mapandaya? Hindi sila ebanghelyo, hindi pa rin sila legal. Mapandaya. Sabi sa 1 Timothy 4 verse 1 to 2. Ituloy natin. Yan po sinabi ng gobyerno. Number 2, O, anong problema doon? Sinasabi ng gobyerno, susunod ka, ano ka, exempted sa batas? Exempted ka ba? Exempted ka ba adi sumunod sa batas? Sino exempt sa'yo? Ang demonyo. Yun ang rebelde dito sa Pilipinas. Alam mo, sabi ng demonyo kay Kristo, sasamba ka sa akin, sumunod ka sa akin. At ang kaharian ito, ibibigay ko sa'yo. Siya pala ang may-ari ng kaharian. Inaagaw niya. Pero hindi siya ang may-ari ng kaharian. Inaagaw lang niya. Mag-aagaw kasi si Satanas. Sa 4 ng Matthew, verse 1 to 6. Allah, Katoliko. Sila ang umpisa na nag-exercise, bias sila. Ang batas kasi i-apply mo equally. Sila exempted. May batas ngayon. Separation of the state of the church. I-release na inyong iglesia. Hindi iglesia tawag ko dyan sa mga Katoliko. Hindi iglesia, hindi ka papasa. Ang iglesia, a community of Christians, and each and every one of the Christians are those people whose heart is with the Holy Spirit of God. That's why in the church is the Holy Spirit of God, including in Jesus Christ and in the sons of God, all the children of God, including Jesus Christ. In their hearts, the Holy Spirit lives in the heart of God and in their hearts, being the children of God the Father. Ituloy na natin. Problema niya ay po sunod. Pupulahan pa rin si Soriano. Si Soriano na ba law-abiding citizen? Hindi siya founder, paniwala niya. Sumusunod lang siya. Sabi ng Diyos. Hindi yan rehisto. Ibig sabihin yan, hindi rehisto yan. Mali yung talatang grammars. Basahin mo sa Joel Range and saka King James Version. Hindi yan rehisto. Pagsunod yan sa gobyerno. Dinadaya lang ka na adjust inyo. Akala niya hindi ka tayo nagbabasa. Sa ibang dikasyon, kinukontra ko na yan. Kinukontra ko na. Hindi pa rin siya nag-iba ng diskusyon niya. Ganun pa rin ang punto niya. Hindi yan listo. Sabi ko, hindi yan listo. Yan ang pagsunod sa gobyerno. Ito may iba naman siyang paksa na kinukontra ko rin. Nire-rebat ko rin. yung Romans chapter 13 verse 1 to 3 na binabanggit po ninyo, wala po sinabi po dyan na sekta ipaparehistro. Hindi po. Wala nga sinasabi. Ang sabi yan, sumusunod sa gobyerno. Ano ang pagsunod sa gobyerno lalo sa sex? Magparehistro. Ano ba yan? RJ, saan ang logic mo? Sabi mo, logic is the correct thinking. Hindi correct yan. Illogical yan. Fallacious yan. Wrong. Erroneous sa batas. Erroneous explanation that is even awkward. Not convincing. Not satisfactory. Not reasonable. That is even awkward. It is a height of absurdity. It is a height of foolish. That is the wording of the law. If you know the law, you are not even obeying the law to register. You are kulurob. You are the Roman Catholic Church, the Roman Catholic kulurob, RCC. You are not church. You are not qualified legally and evangelically. There are elements that, like the law, for you to be qualified to be called a church, the church is from ecclesia. In evangelical context, those people are called by God. Those called by God to be His kingdom are those people in their heart with the Holy Spirit ruling the people within their heart through His Holy Spirit. That is the kingdom of God. That is the church. They are called by God, and they are in the kingdom of God, who lives in the heart of God and even also lives within our heart. We don't own our heart. God owns our hearts now with the Holy Spirit in us, and even God is ruling our hearts, respective heart. Tuloy natin. Ano man itong sasabihin ni RJ Senior dito? Wala na siya sa logic, wala na siya sa legal, wala na siya sa evangelical, naging anti-evangelical katulad ni Satanas. 2 Corinthians 4 verse 4, against siya sa ebanghelyo, katulad ni Satanas.
Sumunod na nga eh. Gagawin mo, wala doon ang rehistro. Wala nga. Sabi ko, meron. Sabi ko, meron. Wala nga. Hindi ko sinasabi meron. Wala nga. Ano noon, sumunod lang. At yun ang kalayaan ng gobyerno ng mga tao. Bakit kalayaan? Bakit mo diktahan ang kalayaan na? God is silent. And they are speaking that is your freedom. Kahit maglagay siya ng batas na abortion yan. Sa Diyos, sa karya ng Diyos, bawal yun. Natanim ka sa ating puso. Hindi yung banal na magpagbanal sa ating puso. Yung batas ng abortion. Magpagbanal ba ang Diyos inyo? Pero sa Amerika, sa Britain, sinusunod nila. O anong yun? Para walang gulo. Basta tuturuan ka ng Diyos sa kanyang kaharian. O paano maging banal pa, mabuhay kahit sa labas. Ang hatol natin sa kalooban ng Diyos ng banal ay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Nandyan sa iglesia. Palabas. Hindi palabas, papaloob. Hindi. Ibang takbo ko ng reasoning eh. Palabas ka eh. Paloob kami, sa loob kami galing, nandyan sa aming puso, ang Espiritu ng Diyos, palabas, nagturo ng Ebanghelyo, basehan sa ating paghukom. Sunulat pa ni Pedro na, sabi niya sa Papa sa Roma. Pedro susulat nun, sa 1 Peter 4, verse 17 to 19. Basahin mo, adjust inyo. Baka naman hindi ka susunod dyan. Pag hatol ka ng hatol, hukom ka ng hukom, judge ka ng judge, catechism mo pala ang iyong basihan, philosophy pa iyong basihan, kalaban ka talaga ng Diyos. Ang puso mo, masama. Ang nahan sa iyong puso, kasunungan, hindi ang Espiritu Santo na banal. Na Espiritu ng katotohanan. Sabi sa 14, verse 26 of John. Okay. Tuloy natin. Citizenship po yan. Individual po yan. Hindi po yan. Sinungaling ka. Citizenship. Saan ba citizenship doon? Diniscuss ko na sa previous video yan. Hindi citizenship. Sumunod sa gobyerno. Sumunod, magpailalim sa gobyerno, hindi citizenship. Sino nagsabi sa iyong citizenship? Si Satanas sa sinungaling? Sa Jeremiah niyo basahin. Klaro. Tamang transition. Pati sa King James Version. Na old translation at old versions. Both Protestant and Catholics. Para fair. Pag may duda ka, kukonsulta ka sa Greek at sa Hebrew at saka sa Aramaic na meron din tayo. Na available now in the internet. Na-report sa organization. Wala pong sinabi dyan na ang iglesia ng Panginoon sa Krus ipaparisto ninyo. Dahil pero may sinabi ang batas. Nairisto. Ang niristo pati pangalan ni Jesu Kristo. Batas ang galing kalooban ng batas. Legal po yan sa batas para maristo. Sila ang mismo may control din sa dokumento. Batas kasi ang dokumento. Hindi pwede sa Hindi sinasabi na na siya ang nag-draft ng dokumento na sa SEC. Hindi siya nag-draft. Hindi man siya abogado eh. Hindi man siya kongresista. Hindi man siya lawmaker katulad ng mga senador. Siya ba? Ang draft na yan, nandyan na yan. Palitan lang ang pangalan ng mga dates at mga lugar. Palitan lang ang vision missions. Pero, yung mga importante mga drafting that ay gawa lang ng mga lawmaker yan. Hindi lawmaker ang susunod. Sumusunod lang siya sa gobyerno kasi ang Diyos sabi na susunod mo. Pero hindi ituturo na siya talaga ang founder. Yun lang sa gobyerno. Hindi ka mariso kung salungat ka sa gobyerno. Katulad nyo. Hindi ka na ngayon, puro pa rin kayo. Anti-legal, anti-government, at saka anti-gospel. Anti-Holy Spirit. Anti-Holy Spirit kayo. Ibig sabihin, Espiritu kayo, may Espiritu na sa inyo, Espiritu Tonto, hindi Espiritu Santo. Anti-evangelical, katulad ni Satanas. Tuloy. If the more you speak, the more mistake. Legally and evangelically. Adjacent nyo. yan pa yung utos ng gobyerno. Hindi. Ibig sabihin,
pag ipaparehistro mo yung tinatawag na sekta ninyo sa gobyerno, ibig sabihin, subject po kayo sa batas ng gobyerno. Eh, ang lasig-lasig. Well, subject talaga, Pilipino tayo eh. Bakit ang mga Katoliko hindi ba Pilipino? Hindi kayo subject to the Philippine law? Subject talaga sa Pilipinas. Sabi ng sa Diyos eh, hindi mo na unawaan ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Diyos, pag sumunod ka sa gobyerno, part ng gobyerno magparehistro. Walang away, pero ang kaharian ng Diyos, na banal na kaharian, nagsasabi ng kanyang utos na walang founder. Siya lang ang nag-found ng kanyang kaharian dito sa mundo ito, sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Hindi galing kay Soriano ang Espiritu Santo, hindi siya magkapag-found ng iglesia o kaharian ng Diyos. Kasi hindi yun ang turo ng Diyos, yun ang free will. Ang mga Pilipino, bubo pa rin, turo ng Katoliko for many centuries. Hindi pa rin nakapag-adjust sa kaharian na turo ng kaharian ng Diyos. Sila pa rin ang hari sa mundo, sa mga tao at pati sa Diyos. Parang sila ang hari. Hindi pa rin susunod. Pero pag namatay kayo, judgment cup. Either mapunta ka sa altar o kaya sa kulungan ng mga espiritu. Eventually, mapunta ka sa dagat-dagat ng apoy pagdating ni Jesus Cristo. At makita mo ang naman ng banal sa kanyang trono, kasama ang laman. Temporarily they are stayed in the altar. 6:9 of Revelations, sa kulungan naman ng Espiritu na walang laman, sa 1 Peter 3 verse 19. Temporary, pagkatapos mamatay agad. When one dies physically, judgment come to the spirit without a human flesh. 9:27 of the book of Hebrew. Take note of that, R.J. Senior. Hindi lang purgatorio na ang basihan makabis. Sabi ni St. Jerome, apocryphal, bogus, Encyclopedia Britannica, online, basahin mo. Siya ang unang pumunta, si St. Jerome, sa pag-insight niya. Kaya na-insight niya ngayon, through the council lang. Kung nang buhay pa siya, wala pang na-insight. Bugos yun na aklat na inaan nyo sa 66 book. Naging 73 na. Bugos. Dinagdagan nyo ang kalooban ng Diyos, ang kalooban ng demonyo. Kasi, pag ano man dinagdag mo sa kalooban ng Diyos, kung anong gusto niya, yun ay kasulungan ng tao at ng anghel. Huwag mong dagdagan ang kalooban ng Diyos galing sa kanyang puso na ituturo ng Espiritu Santo. Hindi ka mas marunong sa Espiritu Santo. Tao ka lang, anghel ka lang, mga nila lang. Hindi katulad ng Espiritu Santo mula sa walang pasimula. Nagturo ng mga utos mula sa walang pasimula na ilahad lang sa 1st century AD sa panahon ni Kristo. At nakita natin, nabasa na natin ngayon at itanim sa ating puso. Naniwala kasi tayo. Hindi tayo nagdududa. We believe what we do not see. The Holy Spirit, and even cannot be heard. Teaching the will of God. Hebrew 11 verse 1 to 2. Kinatad ni Kristo, ang kapangyarihan po niya, langit at lupa. So, ibig sabihin, tinatawag Oh, yes. Kinukumpres naman. Langit at lupa. Okay yun. Evangelical yun. Wala nang duda siya eh. Langit at lupa. Ang kanyang kaharian. Galing sa Ama. Ang pinaharian ng Kristo tayo din. Kasi siya ang ulo natin mga Kristiyano. Nanahan din sa ating puso. Hindi lang Espiritu Santo. Espiritu ni Kristo na walang laman. Siya na may laman doon sa langit. Nakaupo sa Ama. Nakita ng mga Espiritu ang walang laman. Nanahan sa ating puso. Galatians 4:6. Ang problema sa'yo, magkakaiba nga ang kaharian ng Diyos at kaharian ng tao. Maniwala ka susunod ka sa gusto ng tao, pero huwag ka maniwala. Kasi ang iba ang Diyos sa ating paniwalaan ang kaharian. Ang nagturo Espiritu Santo hindi tao sa ating puso. Tao ba? Tao ba ang Espiritu naghari sa ating puso? Ang tao lang doon, tayo individually. Ako at si Adi Senior sa kanya. Kung siya ay Kristiyano, ama talaga niya ang Diyos, siya ay ebangelista. Hindi siya katekista. Even anti-evangelist.
laban sa Ebanghelyo ang turo niya. Ngayon, napaliwanag siya. Kino-confuse niya. Kino-confuse niya. Sabi ni Kristo, okay yun, walang debate doon. Ibang issue yun. Pero ito ngayon, si Solano founder, sa gobyerno yun, RGC nyo. Hanayaan ang Diyos na wala kasi wala silang Espiritu Santo. Huwag kang mag-expect na tama sila. Mali ang iyong pagkaunawa. Ang batas nga, pinabago-bago. Bakit? Noong unang panahon, mayroong death penalty, ichikaray. Diba? Nabitay siya sa death penalty. Pagkatapos naman, wala na naman. Nagkamali naman. Ano ba talagang tama, mali? Ang Diyos, magsasabi ng Diyos na tama. Tama. 1 plus 1 equals 2. Hindi nagbabago. Merong magbabago yun lang sa kalooban ng Diyos, ang New Testament at Old Testament. Pero pag sinabi ng Diyos na ito na lang, to all generation, ang gospel is everlasting, to all generation, wala na magbabago hanggang dumating si Jesus Cristo. Kasi totoo kasi, ang mali, pabago-bago for many centuries. Katulad ng Katoliko na katekismo, revise, ang revise, bago-bago. Second edition na ngayon. Promulgated by Pope John Paul II from the Vatican Council. Pinagpulunan ng mga tao yan sa mga Romano ang kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng ituro ng tao ang kalooban ng Diyos. Ang Espiritu lang, nanahan sa kanyang puso at manahan sa atin. Nanahan kay Kristo na ating ulo. Sa 1 Corinthians 2 verse 9 to 14, nagturo pa sa atin spiritually. Sino magturo ng tao ngayon? Si Sinyo? Si RD Sinyo? Judge Magiseo, mga anghel? Nanahan ba sa ating puso? Sila ba may-ari sa ating puso? Nag-ari dito sa ating puso? Sino? Ang Diyos lang, hindi tao. Nanahan sa atin sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Nanahan din sa atin. At nagturo sa atin kung ano ang gusto ng Diyos. Banal. Ang gusto ng Pilipinas, hindi hangal. Na-confuse ngayon si RD Sinyo between hangal at banal. Hindi marunong nga. Iwanan mo sa gobyerno yun, makukuloy ng karya ng Diyos. Nanggugulo ka lang eh. Sabi ng Espiritu Santo, manggugulo sila. Lalo na sa Good News Bible, sa magandang balita, maganda. Hindi sa Ebanghelyo, manggugulo sila sa Ebanghelyo. Galatians 1, verse 6 to 9. Basahin nyo. Sa King James at saka Jewish na English version din. Na malapit sa text, original text. Greek and Hebrew. Ang Diyos is not the God of confusion. 1 Corinthians 14 verse 33. That is erroneous, hindi correct. Pinagdugtong mo ang reasoning na labas sa kaharian na paniniwala ng tao at turo ng Espiritu Santo sa loob ng kaharian. Hindi yun maganda. Iba yung premises, pinaghalo-halo mo. Kaya ang utak mo naging halo-halo din. Hindi maintindihan ang logic mo. Hindi logical ang filosofiya mo, palacios. Illogical. Remember, fallacy studies about logic and illogical. Fallacy and logic. And logic is the correct thinking. We also uphold that, even evangelically, legally. Reasonable service to God, that is logicus. In serving God, not man. 12 of Romans 1 verse 2. Verse 1 hanggang 2. Hanggang 2. Huwag mong gawing halo-halo ang will ng tao, ang gusto ng tao at banal na gusto ng Diyos. Magkaiba yon. Pero may free will ang tao, may free will ang Diyos. Ang Diyos na will ang masusunod. Itinanim pa ng Espiritu Santo sa ating puso. Naghari pa ang Diyos sa atin. So, sino masusunod? Ang hari. Hindi sila hatulan ngayon kasi buhay pa. Pag namatay sila, alam mo na, papasahin mo na ang aklat, hindi mo binabasa. Seek first and read the book of God. Isaiah 34 verse 16. Hula po. Tayo nakakita ngayon. Hindi nakita ng apostol at mga propeta ang kumpletong aklat ng Diyos. Tayo nakakita. And in the 19th century, nakita natin dito sa Pilipinas ang aklat ng Diyos na kumpleto.
subject sa batas ng gobyerno ang iglesia tatag ng Panginoon sa Kristo. So kaya nga balik po, tanong ko po sa inyo. Anong talata po sa Biblia kasi wala po kayong nabasa ron. Subject daw sa batas ng gobyerno? Ang tatag ni Panginoong Hesus Kristo, ano yun? Ulitin natin ha, para makuha mo. Makuha natin. Kung tama ba pagkaunawa ko? Ito ang napansin ko. Na subject daw sa batas ng gobyerno ang paghari ni Kristo ay maaaring hindi na sinasabi. Kasi parang si Solano nag-register. Ang conclusion niya, ang issue niya na magulo ang pag-isip, na confuse siya, na ang si Kristo ba ay subject ng gobyerno, ganun yata. Ulitin natin para mas klaro. Hindi ko ito napansin noon ah. Sabi pala niya na hindi subject ng batas ng gobyerno ang batas, ang kaharian ng Panginoong Hesus Kristo. So, hindi subject. Totoo naman yon. Hindi tayo subject, ang kaharian ng Diyos sa batas ng gobyerno. Sino nagsabi sa iyo na subject? Supreme ang batas. Sabi ng Diyos, sabi ni Pedro sa Israel ng mga gobyerno sa 9 at 5:29 of Acts. Susundin natin ang Diyos, hindi tao. Sabi ni Pedro kasama ang mga apostol. So, hindi subject ang kaharian ng Diyos sa batas ng gobyerno. Huwag mo kalimutan, nasa gobyerno pa rin tayo, susunod ka lang sa gobyerno. Pero hindi ibig sabihin na ang batas ng gobyerno, ang batas kaharian ng Diyos. Yun ang freedom nila. Igalang mo para walang gulo. Ang law kasi batas, susundin mo talaga. Pag sinasabi na founder ito sa batas ng tao, okay lang yun. Hindi masama sa Diyos yun. Kasi sumunod ka sa Diyos na kailangan sundin ang gobyerno. Pati si Pedro, sumusulat dyan sa 2:13, 1 Peter 2:13, nasusunod tayo sa gobyerno, sa mga gobernador, sa mga hari, alang-ala sa Diyos. Alang-ala sa gusto ng Diyos, susundin sila. Kasi bubunga sila eh. Lalo ng pag-pariso na founder si Solano, hindi ba bubo yun? Yun ang karunungan ng tao. Kumpara sa karunungan ng Diyos. Kaya ang karunungan ng mundong ito ay kabaliwan sa Diyos. 1 Corinthians 3 verse 19. Si RJ parang hybrid eh. Batas ng tao, siya nagkukumpis, gumagawa siya ng sarili ng isyo na pati siya naguguluhan. Pero ako, alam ko, ibahin mo kasi ang legal at saka evangelical. Ang evangelical is spiritual in our hearts from the Holy Spirit. Ang legal, yun ay enacted ng mga tao. Hindi yung galing sa Holy Espiritu Santo. So, kung gano'n paniwala sa labas sa mga Katoliko, mga Pilipino, kasi batas, sumunod ka. Pag batas, hindi mo ma-question spiritually ang legal kasi yun ang batas ng tao. Batas mo na to, pero hindi mo sabihin tama yun. Kailangan mo maturuan ng Espiritu Santo sa iyong puso. Kung ano at talaga ang gusto ng Diyos masusunod. Kailangan mo may Espiritu Santo ka. Ang magturo sa iyo, Espiritu Santo. Espiritu Santo. Kaya kailangan mo talaga, hindi ka lang mag-aral ng abogado, maging senado ka, maging kongresista ka, gumawa ka ng batas, wala ka Espiritu Santo, ligaw ka rin. Romano ka, safety ka, church magisterium ka, pari ka, obispo ka ng Katoliko na nagturo ng Katolismo, hindi talaga sila totoong obispo at mga pari. Walang pari nagturo ng Katolismo. Walang obispo nagturo ng Katolismo. Walang pop, walang pope. Sabi ng Pope si Peter, nagturo ng Katolismo. First Pope. Ibanghelyo turo na. Na sinusulat sa Greek, hindi sa Latin. Bago lang ng Latin, na umira lang sa pagkita ng pag-upo ng mga Romano, nag-gather, nag-ipon sa mga council. Ito, Second Vatican Council. Nag-ipon sila sa Vatican. Latin, promulgated by Pope John Paul II in Latin text to English now. So, ang ginawa mo RJ, naging hybrid ka. Hindi ganun. Na-mix mo. Bakit mo inugtong turo ng
ng legal ng Pilipino, na gusto ng Pilipino, sa gusto ng Diyos. Mali talaga kung ganun. Basta sabi ng gobyerno, magpreso tayo. I-reso yung religion. Bakit ang Katoliko exempted? Kasi walang sinasabi ng Diyos na founder. Ang gobyerno na-require nga. Gobyerno yan, batasan, sumunod ka. Hindi mo questionin na miluspice ka naman sa batas. Hindi mo mapiluspice ang batas. Sumunod ka sa batas. That is the general will of the Filipino nation, including the Catholic, the Protestant, Muslim, because they are also Filipinos, and many other sects. That is even secular, not religious law. See? Especially now that there is a separation of the state of the government. And it is a state that requires the political rulers, that requires the registration of all religious sects in the Philippines. And that must be followed as will be God. For God's sake, according to Peter, from Rome, according to Paul, 1 Peter 2 verse 13. We have to submit to the ordinance of man, especially Filipino, for the Lord's sake. That is even very categorical, literal. You have to interpret it literally. See? Legally, that is the rule of law and the legal interpretation applied in courts by the judges and the chief justice and the justices and the chief justices in the Supreme Court, and not only in the Philippines and even worldwide. Ay nako sinyo, RJ, nag-ubos ka ng inahalo-halo mo na lahat, gobyernong tao at gobyerno ng Diyos, kaharian ng Diyos. Ano yun? Anong papel ng gobyerno ng tao sa kaharian ng Diyos? Ang will ng tao, yan po ang batas. Ang will ng Diyos, evangelical. Bakit mo ipinaghalo-halo? Magkasala ka dyan. At sabi ng Diyos, huwag mong dadagan ang kanyang salita. Pinaghalo-halo mo pa. Huwag dadagan na eh. Ang salita ng Diyos ang salita ng tao. Ang batas natin tao. Pag ipinaghalo-halo mo, ano yun? Walang saan logic yun. Legally, hindi yun. Evangelically, hindi yun. Huwag dadagan. Ang will ng tao, idagdag mo sa will ng Diyos. Basta sabi ng Diyos, sundin mo lang ang tao. Wala kasi Espiritu Santo sa labas eh. Nasa loob lang sa ating puso. Na tinatawag ng Diyos sa kanyang ebanghelyo. Hindi sa katekismo. Hindi sa legal. Sa will ng tao. Sa will of God. To the gospel of God. That will is evangelical. Not catechetical and not legal will. That legal will is a will of God. Halo-halo faith ang Katoliko. Hinahaluan ang salita ng Diyos sa salita ng mga tao. Batas pa ng tao. Magpaliwanag sila sa batas ng tao pa. Bawal sa Diyos yan. Proverbs 30 verse 5 to 6. Tapos tanong ko po sa inyo, anong talata po sa Biblia? Kasi wala po kayong nabasa Romans chapter 13 eh. Anong talata sa Biblia, kapito at versikulo? Pinagbintangan mo na ako. Wala mabasa. Ang mabasa doon, sumunod sa gobyerno. O hindi mabasa doon ang rehisto. Pero sabi ng gobyerno, parehisto, hindi sabi ng Diyos. O, free will ng tao. Anong sabi ng Diyos? Sumunod sa ordinansa, batas ng tao sa Pilipinas. Lalo na sa Pilipino ngayon. Alang-alas Panginoon, sabi pa ni Pedro, sabi niyo, Papa sa Roma, pinakaunang Papa. At ayaw naman niwala, piki ang Pedro no. Sa 1 Peter 2 verse 13. Nagdadayaan na tayo dito ng apostol. Ang apostol, sa kanilang puso, may Espiritu Santo hanggang ngayon. Pinapaliwanag ko na Espiritu talaga ang mga, kahit patay. Ang mga, may puso talaga ang mga Espiritu. Na maniwala kay Jesus, katulad ng mga Espiritu na punta sa kalungan, at pinapanaginig kay Jesus Cristo, at si Cristo nangaral sa kanilang walang laman, bubuhayan pa sa katlong araw. At ang mga Katoliko walang puso pala, ang mga patay ng mga santo sa Katoliko walang puso. Wala rin isip, kasi hindi ka makapag-isip walang puso. Sabi sa 15:19 to 21 of Matthew. Ang isip
galing sa puso. Ang Diyos may puso din. 1 Samuel 13:14. Nag-isip din siya galing sa kanyang puso. Sa pamagitan ng Espiritu Santo at nahanahanin sa ating mga puso. Yun ang mali ng Katoliko mga pare. Hindi tinuturuan ang kanilang mga legal luminaries na lawmaking bodies na bawal yan sa kaharian ng Diyos. Kayo ang may problema yan, hindi si Serrano. Never si Serrano na gumawa ng batas na yan. Kalooban ng tao. May control kayo na sabi ng, ay, hindi yan pwede. Kayo mga legislator ng mga Katoliko. Katoliko ang mga legislator dito sa Pilipinas. Bubo pa rin sa kalooban ng Diyos. Founder ng tao na si Serrano. Ano si Serrano? Nagtanim ng Espiritu Santo sa atin? At siya ba ang hari? Wala. Siya lang din ay membro sa kaharian ng Diyos na pinagharian ng Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu sa kanyang puso ni Serrano. Sa puso ng Diyos at sa puso ni Serrano nanahan ang Espiritu Santo. Naghari sa atin. Ang Ama ang siyang hari. Your will be done on earth as it is in heaven. Naintindihan niyo ba ang punto? Pinaghalo-halo niya na mamangka sa dalawang ilog ang kanyang argumento. Ilog ng tao at ilog ng Diyos, allegorically speaking. Adje, kung punta ka sa kaharian ng Diyos, mamangka ka sa ilog ng Diyos. Hindi sa ilog ng tao. Para hindi ka makaguluhan. Alahanin mo ang Diyos ay hindi God of confusion. 1:14 verse 43 at 33, amen. Tuloy na tayo. Halo-halo na ito eh. Soriano, binigyan ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos to reduce na sa kanyang sekta, sa gobyerno. Anong talata yun? Yun na nga eh. Walang talata nga. Naghanap ka ng walang talata. Ikaw rin, hindi kita mahanapan na sinasabi may talata na huwag magparehistro. Because God is silent. Free will kasi ng tao yun. Walang pakialam ng Diyos noon. Basta sumunod ka lang. Ang gusto ng Pilipino, magparehistro. Pag hindi parehistro, okay lang. Sabi niya, magparehistro. Batas ng tao. Susunod din. Naparehistro ka. Okay, susunod ba kayo? Wala. Mga not law-abiding kayo. At ang problema mong issue yan, i-rehistro talaga kasi kaya mo gusto mong tutulan kasi kayo hindi nakarehistro. Di ba? Hindi kayo nakarehistro? Kuluro pa rin kayo hanggang ngayon? Ang batas, alahanin mo, Aji, must be applied equally. Walang pabor-pabor. Baka hindi nahalata ang prinsipyo ng batas. Baka hindi nahalata ng mga Pilipinos, ng mga Pilipino. So, yan hindi nakarehistro, ibig sabihin, we are not politically willed. May pabor-pabor dito sa batas. Yun po ay unjust or injustice. Hindi tama. Dapat mga Katoliko, gumising na kayo mga judges. Humusga kayo fairly. Hindi partially. You are not impartial. You are partial with the Catholics. Because they are not registered. You make the Catholic pulurog. Until now, they are registered. They are not a Catholic church. They are church. They are not church, legally speaking, and evangelically speaking. They claim that they are church, but in their action, they are not. They are teaching against the will of God. They are teaching catechism, not the gospel. Satan is anti-gospel. I already gave you the verse. Ito, pag nag-English ako, medyo hindi masyado ako bulol-bulol. Pag nag-Tagalog ko, mas lalo ako nabubulol. Nakahula sa Isaiah 32 verse 1-5. Humasga at humatol ang mga bulol-bulol. At pati nag-live pa. Nag-discussion pa kami ni Ajay. Nakapagbangayan din ako. Nakapag-debate na ako sa mga CFD. Iba. Marami. Live. Nakapagkita ko na chat. Nakapag-debate din ako sa chats. That makes me a keyboard warrior also. Other than live engagement. You cannot do live if you are afraid. I tell you. If you speak the truth, the virtue of being brave is just normal. You are just telling the truth. 1 Corinthians 13 verse 8.
2 Corinthians, I mean. Okay. Sagot ako. Sabi mo anong talata? Sabi ko nga, silent nga ang Diyos na iparelease. Sabi ng Diyos, express ba siya? Sinasabi niya, sumunod kayo sa gobyerno. Ano ang free will ng gobyerno? May karian sila din. Lahat ng karian ng tao may free will sa iba't ibang bansa may free will siya. Sa kanila doon, pwede kang mag-abortion. Dito sa Pilipinas, bawal. Magkaiba bang free will? Ang Diyos, hindi pinakailaman ng Diyos, non-evangelical yun. Hindi nakasulat, pero hindi rin anti-evangelical. Pati Diyos non-evangelical. Pero evangelical ang Diyos sa kanyang puso. Iba ang non-evangelical at iba ang anti-evangelical. Yun ang free will mo. Walang kinakalaban ka. Ang sinasabi mo na si Soriano dapat hindi magpareso, inanaro mo, hindi ka legal mag-interpret. Inanaro, kinikitiran mo na ang pagsunod sa gobyerno hindi pagparehisto. Sa batas kasi, ang papaliwanag sa batas, you narrow the scope. Ang scope ng batas, kasali ang pagpaparehisto. Marami pa, mag-tax ka. Pagsunod sa gobyerno na yun. Bakit i-delete mo ang pag-registration? Ikaw ba ay nag-revoke ng batas? Ano ka ba? Law-making bodies? Are you a senator? Are you a congressman? And there are many of them before the law can be enacted. You cannot remove the law because you are not even a senator or Congress. Yun narrow, kinikitiran mo ang malapad, ang scope na malawak dapat. At hindi ka abogado, hindi ka rin judiciary nag-interpret. Hindi ka rin Supreme Court. Ang Supreme Court ang mag-interpret. Sa legal, tatanungin mo ang legal nyo para matapos na ito. Legal, nakakalam sa legal. Hindi kayo na walang legal na alam, nakukunyari lang kayo. Hindi nyo kami madaya kasi para sa sundalo, alam namin kung sundalo ka o hindi. Kahit kunyari ka may uniform ka, alam namin. Kung may gesture kami, malaman ng sundalo. Kahit military ka pa, kahit may lamit pa lahat, alam namin kung anong sundalo. Sa puso na naman laman. Kung ang puso ba sa utak din, sa galing sa puso, kung ito ba yung sundalo. Malalaman na rin kung paano siya sumagot galing sa kanyang puso. Kung military ba, kung sundalo ba siya sumagot. He can act like a soldier, but he cannot speak like a soldier. Kung anong talaga ang sundalo magsasabi. Ito magsasabi, yes sir, yes sir. Yes yan, katino, yes. Mas respectado, mas organized ang mga sundalo kasi sa civilian. Seldom we speak, we not answer if we are not asked. Ang magsasalita lang kung may presence sa mga upper class na superior, sila lang. Pag yes ka lang. Wala kang sabihin, siya ang leader eh. May sabihin ka, suggestion lang. Pero huwag kang magsalita pag hindi ka tatanong ng leader. Kasi hindi ikaw ang ulo, siya ang ulo. Siya ang utak, hindi ikaw. Kasi kaya siya leader eh. Superior sa'yo. Ang sabi ko kanina, free will nila, ang free will kasi, hindi ka labag sa ebanghelyo, non-evangelical doon. Kasi ang will ng God is free will. Express yung sinasabi niya talaga na susulat ng mga apostol. Iba ang anti-evangelical. Kalaban mo talaga ang express will of God, which is evangelical. Ang non-evangelical, hindi anti, hindi kalaban. Free will mo yun. May Diyos lang may will, evangelical will. Pag hindi siya anti-evangelical, hindi ka nakakasala sa Diyos. Ang pagparehiso, hindi siya anti-evangelical. May mabasa ba na kontra sa ebanghelyo? Ang kontra kasi ay kasalanan. Ang kasalanan ang paglabag sa express na utos ng Diyos, evangelical law. 1 John 3 verse 4 ang talata. Hindi wala nakasabit na naro yun. Kung sunod ka sa gobyerno, doon mo malaman sa karian ng Diyos kung bawal ba siya ang tatawagin pander. Ang Diyos na... Yung kabalitan sa naro, yun po ang expanded. He narrowed it. Yung malapad, ginawa niyang masikip.
Ang scope na malapad, ginawa niya masikip. Hindi kasali sa pagsunod ng Diyos magparehistro. At hindi siya abogado. Anong pakialam sa batas? Magparehistro nga, sumusunod sa gobyerno. Saan ba nakatira si RGC dito? Di ba sa gobyerno? Exempted naman sila. Sinong kulong? Sinong unfair? Sila. May pabor-pabor ang gobyerno sa kanila. The law is not applied equally. Bias. Impartial ang application of the law. That is evil. That is injustice. In the eyes of the law. Gumawa tayo ng basas para susunod. Bakit ang mga Katoliko hindi sumusunod? Ang Diyos nga susunod, pinasunod ang mga kanyang tao, sila pa hindi sumusunod, mga demonyo. Diba? Ganon? Ang mag-interpreta ng batas, ang Diyos mismo sabi ng Diyos, gawin niyo ang lahat at utos sa inyo. Kahit magpag-resto tayo na foundation sa na wala pa kailangan Diyos. Basta sumunod kayo. Basta legal sa gobyerno. Inacted na legal. Hindi nyo. Pero alam nyo sa inyong puso kung ano ang utos ko sa karaan ng Diyos, huwag nyo sundin. Huwag nyo ipangalan na kayo ang founder na alam nyo na as turo ng Espiritu Santo, ang Diyos ang nagtayo ng kaharian sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa ating puso. That is a law of faith. Yung sa labas, hindi. Paganong belief. Many laws that are pagan. Like the Catholic. So, alam nyo na ang narrow interpretation, narrow scope, and broaden pala, broaden, malawak, broaden. Ang broad, ginawa niyang narrow. Hindi alam ang legal interpretation, sigurado yan. Kaya sabi ko, sakit ng Katoliko yan. Ang theological. Hindi sila hindi sila legal sila. Ayaw magpaturo legally, ay sumunod sa batas legally. At ayaw na sumunod sa batas ng Diyos spiritually and evangelically. Tingnan mo ang salamin ng Katoliko, mga utak na magulo. Magulo utak na eh. Mismo naguluhan, kaya tinatanong sa akin, ako lang magpagsagot sa kanila na 1 minute lang. Ako lang pagkomentary ngayon. Maraming minuto. Para paliwanag sa inyo kung ano ang free will ng God at ano ang narrow interpretation at saka broad interpretation. Ang ginagawa niya, ang broad, ginawa niyang narrow, excluding the registration. Pagsunod sa gobyerno, hindi na kasali ang pag-register. At walang exempted na hindi susunod sa gobyerno. Pag ang grupo mo more than 100, iparehisto mo mandatorily. Kung hindi ka marehisto, kulurong kasasek sa gobyerno. At kasalat daw ang pagparehisto pati sa gobyerno. Sila hindi sumusunod. Ang pinaiksian na ang malawak na scope ng pagsunod sa gobyerno. Sabihin, walang basa ng tax, magbibigay ka pa ng tax o hindi. Simple siya sabi, pagsusunod na sa gobyerno, ano susunod sa gobyerno? Marami. Isa nun ang pag-registration. Ano mapapalaan sa mga utak na ito? Ibig sabihin mata nyo, naging bubo ka. Sa law, alam namin maraming gusto ang gobyerno. Alam naman Diyos ang bakit personal ang gobyerno. Kasi may kalayaan siya gumawa ng batas ng talang sarili para pamunuan, para pamunuan ang isang bansa. Para maging gabay, sila mismo nang galing sa kanila para sa bansa, nagwawa sa sariling batas. Batas ng tao, hindi batas ng Diyos. Pero ang Diyos sa kaharian nagturo, nanghukom mula sa kaharian hanggang sa labas. Na pinagharian ng Espiritu Santo na naging judge sa kabuuan. 1 Peter 4 verse 17 to 19. Broad at saka narrow. Ginawa ng narrow, makitid, ang pagsunod sa Diyos, hindi na kasali ang register. At ina-apply niya sa Diyos mismo, free will na yun ng tao, hindi salita niya. Na hindi kumakalaban sa kanyang salita. Free will, kaya free will. Ang free will, batas sa tao. Naging batas kasi enacted by the authority, like the lawmaking bodies. Ang Diyos sa ating puso sa Espiritu Santo. Kinukomplikado mo yung mga bagay eh. Oh, Simple. simple. Ikaw ang naguluhan.
sa paliwanag ko kasi hindi kasi legal ang utak mo. Kaya may sakit yan. Sakit nyo, theological. Hindi kayo evangelical, hindi kayo legal. Problema yon. Problema, kayo may malaking problema sa relihiyon, mga Katoliko. Puro kayo filosofiya. Ang filosofiya hindi batas. Pag maging batas, i-enact ng proper authority. At hindi kayo proper authority. Ang batas naman ng Diyos, ang nagpatupad, nangaral, ang Espiritu Santo. Nanahan pa sa atin sarili para gabayan tayo. Maraming talata binanggit ko na sa ibang part nitong episode natin. Hindi mo lang tinatanggap. Sabi ni Jesucristo, kasi ikaw ay sa demonyo. May mga taong Hudyo na kausap ko. Ako yung nagsalita, ayaw nagsalita, kayo sa demonyo, sabi ni Cristo. Sa 43 to 47 of the book of John 8. Bilang sana yung tanong ko, Kung gusto mo magulo kausap, ito simple hanapin nyo. Kung gusto mo magulo. Magulo ang utak nito, mga safety, hilat si artisan nyo. Halo-halo ang utak nito. Ang tao at ang Diyos, pinag-isa ang batas. Pinagkukunta. Hindi makakunta yun. Sabi ng Diyos, susunod ka sa batas ng tao. Magkunta ba? Kahit mali. So? Kasi mali talaga sa labas, ang pinaharap ng Diyos ang kanyang kaharian. Hanapin nyo ang kaharian ng Diyos at katuwiran. Doon mo makita ang turo ng Espiritu Santo. Banal, kaya banal na mga utos kasi banal ang Espiritu Santo. basa ka ba? Kinuquote mo ang Romans chapter 13, wala ka namang mabasa. Sabi Tingnan mo, kinukontrol naman niya. Sabi nga doon, wala mabasa na sabi na ang paraiso, ang sabi, sumunod. Bahala ang gobyerno kung paraiso ka. Basta sumusunod ka sa gobyerno, sabi ng Diyos. Ang Diyos nga, pinasunod tayo, tapos ikaw ayaw sumunod. Ano ka? Sumunod at iparahiso. Yun ang gobyerno natin. Exempted ka sa batas, ayaw mo sunod sa batas. Walang kwenta ang kalooban ng batas kasi hindi sinusunod mga Katoliko dito sa Pilipinas. Hindi sinusunod ng Katoliko ang batas, ang gusto ng mga Pilipino na enacted by the authority. banal na kasulatan. Anong talata na naman yun? Diba sabi mo dapat logical, dapat nakasulat sa tinatawag na banal na kasulatan. Nakasulat naman na. Sumunod. Hindi ba nakasulat? Ang hindi nakasulat, yung mga doktrina na ayaw, ang sabi ng Diyos, huwag magparehistro. Hindi nakasulat yun. Ibang Diyos ang utos sa inyo. Kasi ginagawa nyo eh. Di ba? Batas sa inyo, ginagawa nyo. Kaya batas sa inyo, kasi ginagawa nyo nga. Doon kayo hukuman. Titus 1:16 at 2 Timothy 1 John 2 verse 1 to 5. Ginagawa nyo, yung kagustuhan ng puso nyo, laban sa kagustuhan ng puso ng Diyos, evangelical. Tayo anti-evangelical. May gabay tayo, may basihan kung sino sa atin ang anti-evangelical at evangelical. Sumunod. Sumunod lang. Kailangan sumunod. Paano? Bahala ang gobyerno. Sabi ng gobyerno, sunod ng tao, kailangan iparisto. Tayo, hindi iparisto. Hanggang ngayon, kulurong pa rin. Hindi kayo susunod. Nagpilosopiya kayo. Akala nyo ang galing nyo. Ang pilosopiya, pero ayaw kayo sumusunod. Dinadaya kayo ni Satanas. Kaya bawal ang pilosopiya. Colossians 2:8 and 1 Timothy 4 verse 1 to 2. Ang tingnan, wala kang inilatag na setas eh. May nilatag ko sitas. Sumunod. Ano yon? Hindi ba sumunod? RJ Sinyo? Yung sumunod ba mapailalim? Hindi ba sumunod doon? Litla yun. Sa King James version at saka sa Joel Range Catholic version. Baliktad ang gusto niyo sa gusto ng Diyos. Anti-evangelical kayo. Ang gusto ng Diyos, evangelical. Sabi niya sumunod. Ang gusto naman ayaw sumunod. Nakasunod ba ang Katoliko na hindi nagparehistro? Bakit may nagrehisto sa gobyerno? Sino nagsabi na susundin ang gobyerno? Diyos din. Ang turo ng Espiritu Santo sa ating puso. At pinalitan, ang gusto nyo, ayaw nyo sumunod. So, ibig sabihin, wala ang Espiritu Santo sa iyo. Dahil malalaman sa pamamagitan ng gawa. We judge according to the gospel. If you believe the gospel or not. Based on your action.
Ang kwenta ang Diyos sa inyo na pinapanulaan ng mga apostol na sumusulat sa gusto ng Diyos sa kanilang puso. Na ngayon ating mababasa. Mga banal na utos, gusto ng Diyos, mga banal na gusto. Or will o God, mga utos. Nagsasabi na si Mr. Soriano may karapatang magparehistro sa iglesia ang kanyang itinatag. You see? Karapatang magpareso. You not even settle kung ano ang ibig sabihin ng sumusunod. At sino ang mapapareso? Ang gobyerno rin. Ang sabi nila susunod ang gobyerno. Ano? Yun ang dapat. Pero susunod siya sa batas ng gobyerno. Iba na magsusunod sa batas ng espiritu na nandyan sa kanyang puso. Kaya pinaghalo-halo naman RGC nyo. Anong klaseng reason ninyo? Pinakamagulo kayo sa lahat ng... Kaya ko lang kayo pinapatulan kasi maraming viewers na mga Katoliko. Kawawa naman ang kanilang kaluluwa pag napahamak. Sa pagkatapos mamatay, judgment. Hindi kailangan ng panalangin kay Maria. Judgment agad. Kung saan ka mapunta sa, doon ka ba sa temporary sa kulungan ng espiritu o sa altar. Yun ang judgment. Diretso-diretso. Uy, dito ako sa altar na punta agad ah. Namatay ako kahapon. Kanina. Dito na ako agad. Wala na ako sa planetakan. Uy, namatay ako dito ako sa kulungan. Oh, may mga Katoliko. Dito ang Papa sa Roma dito. Noong unang panahon. Dito din si mga Santo Katoliko. Alam mo na hindi na nakita propeta, wala ka sa altar. Eventually, sa kulungan ka at eventually mapunta ka sa dagat-dagatang apoy pagdating ni Jesus Cristo in the final judgment day. Number 2, hindi po sinungaling ang Panginoong Jesucristo. Sabi ng Panginoon, I will be with you always till the end of time. Oh, I will be with you always till the end of time. Anong end of time? Physical, kayo Katoliko, na mula noong siglo, sumulpot na hanggang ngayon. Yun ba physical? Ang ulo ni Kristo, isa lang. Mahati-hati mo ang ulo ni Kristo. Spiritual yun. Kasama ang Espiritu Santo. Nanahan kay Kristo. Sa kanyang Espiritu, kasama sa atin. Mga Espiritu, bidang tao. Binabanggit ko lang ang talata. Sabi na, ang Espiritu ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, ang kaharian ay nasa inyo. Kasali ang Espiritu Santo ni Kristo. Ang Espiritu ni Kristo na walang laman. Walang laman. Katulad ng Espiritu Santo. Walang laman. Pero nandoon siya sa langit, kaupo sa kanan na Ama. Ang Espiritu Santo hindi ang Ama. Ang Espiritu ni Kristo hindi si Kristo mismo na may laman. Walang laman sa ating puso. Nakasulat. Nakatira pala. Kaya nga, tinatawag tayong church na nakatira ang Espiritu Santo ang ulo si Jesus Kristo. Yung mga spiritual na mga beings sila. Other than His own beings with a physical flesh under the being of the Father as our Father. They live in our hearts. To make us holy with the will of God, not unholy with the will of the church, magisterium, and RGC. Hindi sila banal. Sabi na, santo sila na. Tonto yun. Kasi pareho ng paliwanag sila sa mga tonto, mga santo nila. Ano na yun? Base pa rin katekismo, hindi ebanghelyo. That is even anti-evangelical. The characteristics of Satan, he is anti-gospel. 2 Corinthians 4 verse 4. So, ibig sabihin, kung totoo si Mr. Soriano, so sinungaling ang ating Panginoong Jesucristo, bakit? Kaya gumawa ng sa isyo, kung totoo si Mr. Soriano, sinungaling si Kristo, bakit? Saan ba nasalita si Jesus Kristo? Sa kaharian ng Diyos, sa kanyang puso. Kung susunod ka sa gobyerno, anong sinungaling doon? Sinungaling ba si Soriano? Siya bang nagsabi? Siya bang nagsalita? Compliant sa gobyerno noon. Ang gusto ng Diyos, sundin lang ang gobyerno, ibang gobyerno ng tao. Sumusunod tayo sa gobyerno, sabi ni Pedro din, at sa mga gobernador, sa mga hari, alang-alas sa Panginoon, sa gobyerno ng tao, sa kaharian ng tao. Binabasa ko lang talata kanina. 1 Peter 2:13. Yung utak at puso ni RJ, yun ang salamin na sinasabi ng Diyos. The wisdom of this world is foolishness with God. Ang karunungan ng mundong ito na hindi ebanghelyo ay kabaliwan sa Diyos. Sabi ng Diyos, baliw ang puso nyo at puso ni Satanas na mga anti-ebanghelyo. Ang wise sa Diyos, ang marunong sa Diyos, ang evangelical, maka-ebanghelyong isipan at puso.
po kasi existing yung Iglesia Itinta ni Cristo from the first century until now. Ang ibig sabihin, Katoliko, they are not even a church. As per belief by Antisinyo, the church also, the Holy Spirit lives only in the church. No, individually, the Holy Spirit lives within the church through their hearts. Through their hearts. And he doesn't believe that because he is anti-evangelical. Because Satan is jealous why these human beings have the Holy Spirit has the Holy Spirit of God individually in their hearts, but why we are that angels who are demons do not have this Holy Spirit of God. And this Holy Spirit is wiser than us because he is indeed wiser than the demons and even wiser than the angels, who knows the deep things of God, and even greater than Jesus Christ. 1:4 verse 4 of John. O ayun, ibabalik ko po anong talata po sa banal na kasulatan sinasabi na itong tinatawag na si Mr. Soriano may kapangyarihan magpariso sa kanyang iglesia. Wala kasi nabasa doon sa 13. Oh. Ang tactics is guide. Wala ka talaga mabasa. Ang mabasa doon, yung sinasabi na sumunod. Ano ang pagsunod? Magbayad ng tax. Oh, di ba gobyerno pa sunod? Wag mong paigsiin. Basta sumunod ka. Wag mong i-expect na Diyos mag-dikta sa'yo na anong paresto, no? Ay, hindi na free will yun. Robot ka na. Iba ang robot ka sa tao. Free will. Hindi na kailam sa Diyos kung ano na pumasok sa isip mo at sa puso mo. Iba ang puso ng Diyos. Ang puso ng Diyos may Espiritu Santo at nanahanid sa ating puso. Iba sa puso na walang Espiritu Santo katulad ni Antisinyo. See? Bakit ganun siya? Kasi yun lang pabalik-balik ang argumento niya. Kasi hindi na siya makalusot, makapagtanong sa akin, pati Biblia siya sabi, hindi Biblia tawag niyan. Natawag ni Pope Seresius. Sabi niya, salamat. Inaamin mo. Inaamin ko sinasabi niya pero mali. Latin Biblia, collection of books. Sabi sa Latin Vulgate, sabi ni Saint Jerome sa kanyang translation, Libris Domini, hindi Biblia. Latin, pareho sila. Ang Domini is Panginoon ang Diyos. Ang Panginoon na yun ay ang Ama sa langit at lupa. Sinasabi ni Jesu Cristo. Matthew 11 verse 25. Wala ka na. Para lang matapos ang oras ito, para mahaba lang. Umiikot-ikot ka lang doon. Sabi ko may free will. Hindi mo nilibat. Ha? Hindi mo nilibat. May free will ang tao. Hindi mo nilibat. Sabi mo lang, doon sa talata. Wala nga doon sa talata. Bakit doon ka sa wala? Ano doon? Sumusunod lang RGC nyo. At pati sa pagsunod, anong susunod? Bahala ang mga tao yan. Bahala ang mga Pilipino na dyan. Banal sa susunod, sumusunod ka lang. Hindi ka naman magpag-away. Kasi hindi tayo not law-abiding. Hindi tayo rebelde. Sumusunod tayo sa gobyerno. Anyway, prepare mo lang naman Pa-register naman na. Hindi naman pang-hold up yun. Hindi naman pang-rape yun, papatay yun. Hindi. Ballpen na katapat. Ang Pilipinas, pasa ng batas, ang will of the people, at hindi pala susunod ng Katoliko na dito sa Pilipinas din nakatira. Exempted. The law made must be applied equally, not unfairly or impartially in favor of the Catholics. Even the Christians register, how much more for the Antichrist. Christians are pro-gospel of Christ. They are not even against or anti, like Satan and Argisenio and all the Catholic Church magisterium who shape his heart to be like that. Kayo na naman po. Sama na. Sige, kayo naman po. Kasi, di ba requirements, sa gobyerno natin may requirements. Alam mo yun, may batas ng gobyerno. At ang Diyos, ang aklat ng Diyos dito sa Pilipinas, 19th century lang. Wala daw aklat ng unang Pilipinas, hindi nabasa rin sa 18th century. Yung po ang unang panahon, doktrina Kristana na laikatismo. Wala pa pong Biblia noon. At ngayon, nalaman na sila ng Biblia, ay mag-gobyerno tayo, nung una pa lang bawal. Pero magkaroon na tayo ng separation of government, ang Katoliko kung magawa ng Katoliko ang mga legislator. Ngayon, may separation na. At
may freedom of religion at iparehisto. Requirement po ng gobyerno. Kaya ngayon, sumunod kayo sa gobyerno, sabi ng Diyos. Iyo, tinanaro mo, broad yan. Basta wag mo lang kalabanan ang salita ng Diyos na hindi siya founder. Ang rehisto hindi po bawal. Hindi kailangan masabi sa susunod ang gobyerno. Ang pagsunod, marami pa. Isa-isahin ba yun? Great. Right. At kahit mo, kahit mo sasabihin founder, yun ang requirement ng gobyerno. Sundin mo lang. Hindi ka makasala. Sumusunod ka sa Diyos. Ang pagkasala, kung hindi ka sumusunod sa Diyos. Kasi sabi ng Diyos, Ama, sumunod ka. Huwag kang matigas ang ulo mo. Huwag kang tumulad kay Antisinyo at mga Katoliko. Hanggang ngayon, hindi sumunod sa gobyerno. Sabi ko, sumunod kayo. Paano sunod ang gobyerno? Ang gobyerno may sasabi na, parehisto. Ano yun? Kayo hindi parehisto. Hindi kayo sumunod sa gobyerno at hindi kayo sumusunod sa Diyos. Sa gobyerno ng tao at sa gobyerno ng Diyos. Kaya kayo talaga anti-evangelist. Sa demonyo talaga ang tatay nyo. Tatay ng sinungalingan. Na nag-utos sa inyo, huwag sumunod. Ang gusto na nyo sumunod. Sa 43 to 47 of the book of John 8. Okay. So ngayon, sabi mo, requirement sa gobyerno. Wala pong sinabi ng requirement sa gobyerno. Yun, kusa. Hindi ba requirements yun? Magparehisto? Kanino requirements yun? Anti-gobyerno? Ano ba to? Ano klaseng utak tong RG sa inyo? Ako lukuhin mo RG, nag-aral akong legal. Huwag mo lukuhin, huwag mo pag-ikutin. Mag-usap tayo ng matino. Hindi matino, not sound doctrine to sa'yo eh. Hindi ebanghilyo. Alam mo ang sound doctrine niya po ang evangelical doctrines or teachings na ating susundin. Instruction in other words. Law in other words. Or will of God in other words. Evangelical will. Si Timothy, evangelista rin. Kaya sabihan siya ni Paul na sawayin mo yung hindi evangelical doctrines. Ilay mga sinungaling, sabi ni Paul, may Espiritu Santo sa kanyang puso at sinusulat natin ngayon at nababasa. Sabi sa 1 Timothy chapter 1 verse 10, sawayin mo sila. Yung hindi sound, anti-evangelical doctrine, katulad ni Satanas. His will is anti-evangelical and God's will is evangelical. For the law of God is evangelical. The law of Satan or the will of Satan is anti-evangelical. Like the catechism. That is a law. Praying to merit 53 times. And the saints, and they pray to God with the spirit of saints who doesn't live within us. But if you want to pray to God, you must pray to the Holy Spirit of God, the most holy faith. Jude chapter 1, 17 to 20. Kapti lang yan, RJ. Kapti lang ng puso mo. Ibang gusto mo. Nangangati ka lang. 2 Timothy 4:3. Darating ang panahon, hinulaan na, hindi na siya maniwala sa doctrine na sound. Yung doctrine is evangelical doctrine. Hindi catechetical. Hindi rin legal. Sound doctrine, evangelical. Listen anymore. What do they listen? Ano pakinggan nila? Ang kanilang gusto. Their last. Yun ang gusto nila. At nag-iipon sila ng mga maraming guro, katulad ng mga papasaruma, mga obispo, mga pare, mga CFDs. Kasi pati ang kanilang tainga makati rin. Itching ears. Heaping upon themselves with the teacher with itching ears. 2 Timothy 4:3 again. As our basis. Anong pinasabi kay Titus? 2 verse 1. Ngaral kayo, magsalita kayo ng sound doctrine nyo, walang ibang evangelical doctrine. Wala silang tinuturo balibad sa ebanghelyo. Kaya nga si Timothy, ebanghelista sa lalim ng apostolic ministry, lalo na kay Pablo. Hindi siya katekista based on catechism of the Romans. Si Ferdinand Biado, another CFD from St. Peter's Society, tumatawa sa akin ito. Ebanghelista si Timothy, hindi siya naniwala. Ano pala si Timothy? Katekista? Iba ang ebanghelista, turo ng Espiritu Santo sa kanilang puso. Hindi katekista, hindi turo ng Espiritu Santo galing sa langit yun. Sulpot ho yun. Ang Espiritu Santo hindi sulpot. Nagturo ng ebanghelyo mula sa walang pasimula. Naihayag lang sa 1st century AD sa pamagitan ng Jesucristo sa kanyang mga apostol. Sa gabay ng Espiritu Santo na nahandid sa kanilang sarili. Hanggang ngayon.
Patay na ang kalang laman pero hanggang ngayon, nananahan pa rin. Hindi ka maging anak ng Diyos kung wala kang Espiritu Santo ng Diyos. At patuloy tayong makatawag sa Ama na Ama. At makaupo pa tayo sa trono ng Ama. Tayo lang makatawag sa Ama na Ama, ng Diyos na Ama. 3 verse 21 of Revelations. Ama anghel, hindi. Ano wala sa katulad sila may Ama, may Espiritu Santo sa ng Ama. Hindi mo wala ang Espiritu Santo. Kaya nga isusulat para maniwala tayo. Ang susulat, mga apostol pa. Unique na tayo, parang Katoliko? No way. Kasi ang natanggap nila ang karunungan ng Espiritu Santo. Mas takila pa sa church magisterium na karunungan ng tao at mas takila pa kahit anghel. Serapin, cherubim, archangels at mga anghel. Mas takila pa kay Jesucristo. 1:4 verse 4 of the book of John. Maniwala ka sa church magisterium, maniwala kay RGC nyo, na ano na palang dadal nito ko about sa legal at saka sa evangelical at especially sa law of the kingdom and the kingdom of man and the law of God in His kingdom written in our hearts through the Holy Spirit. 2 Corinthians 3 verse 1 to 2. Ang gulo ninyo, ha? Pero ako hindi naguguluhan. Pinatulanan kita kasi marami kasi mga sa'yo, marami kang taong ililigaw. Masama ang bisyo ang ginagawa ko. Mapanganib sa mga kaluluwa ng tao. Mas mapanganib pa ka sa coronavirus. Espiritu na tatablang, mapunta ka sa inferno at saka eventually mapunta sa dagat-dagatang apoy. Mapunta ka muna sa kulungan ng espiritu at eventually mapunta ka sa dagat-dagatang apoy. Hindi ang mga ganitong karunungan ipagmalaki nyo. We do not glorify. We glorify the evangelical wisdom of God. Written in Ephesians 5 verse 17 to 20. Mga karunungan ito, mga karunungan walang ipapapagturo ang Espiritu Santo na nahan sa mga tao na alam din ang kalooban ng Espiritu Santo na turo ng Ebanghelyo, hindi katekism. Time check, 1:32 na ba? 1 hour and 32 minutes. So, tatapusan natin to hanggat maaari sa chapter ito ay chapter 7 na. Chapter 8. In this third live streaming of RGC nyo with me as a guest. Salamat Ama sa iyong paunawa sa amin sa tulong ng Espiritu Santo sa pangalan ng Jesucristo. Salamat Ama. Dahil nalaman namin na may iba palang will sa tao at ibang will sa Diyos. At ang mga Katoliko pala may sakit theological, pati legal, pinakalaman na. Parang marunong sila sa Diyos at saka sa marunong sila sa mga legal na tao. Yun ang diwa ng mga demonyo. Sa 2 Corinthians 10 verse 4 to 6. They exhort their minds or their wisdom against the wisdom of God. Hindi na sa wisdom of God, wisdom ng tao, lalo na sa mga legal. Sila ay pinusirkala, kaya may sakit. Sakit ang cancer sa Catholic world ang theology. Yun ang nakahawa sa mga Katoliko. Makinig kayo sa Diyos, ang katotohanan ay galing sa Diyos, sa kanyang Ebanghelyo. Magpapalaya sa inyo. Laban sa pananakop ng kasinungalingan ni Satanas na anti-evangelical. 8 of John verse 30 to 31. Salamat sa Diyos. To God the Father be the glory. At Lord, patawarin mo kami sa aming kasalanan at bigyan mo kami ng awa palagi, Ama. Huwag ipagkait, Ama. Have mercy on us. Pray for us. I pray to you, Father. We pray to you. Forgive us in the name of Jesus Christ, Father. To God the Father be the glory. See you in the next part 8 of this third live streaming with RGC. Bye for now, and thank you for watching.